Attorney Nina Di Maculangan. I used to be a public attorney. Kung si Mentor Mayan 2 weeks ago, ni-replace yung yung kanyang daytime job. Ako, 4 years ago. Yan. So, 2014, nag-start ako ng side hustle. So, with nung nasa PAW pa ako. And then I afforded to resign nung 2018 before pandemic. Yan. Wow. And I am a mother of 3. Ang mga kids ko, isang 11, isang 10. And meron akong 2 years old ngayon. Yung ina-elevate na mga kaso sa Supreme Court, sa Court of Appeals, kami yung humahawak. So, imagine yung energy pala, nakakapagod siya pagka yung mental, yung super draining siya. Parang, alam mo yung sa vernacular namin sa Batangas, parang apply ako. Pag uwi ko ng bahay, parang gusto ko na lang matulog, wala na talaga akong energy. Tapos, sabi ko, tapos magdadagdag pa ako ng side hustle. Kailan ko gagawin yun, di ba? Tapos meron pang weekend na gusto ko kasama ko yung mga kids. Lang sila nun, formative years, 2, 3 years old, ganyan. Pero it hit me when yung mga nakita ko yung lifestyle ng mga senior lawyers sa amin. Hindi na talaga sila naaabutan minsan ng retirement kasi na chubi na sila. Because ang bata pa nila may mga diabetes, basta hypertension, tapos parang bragging pa nga, uy, ako nga nag-maintenance na, ganyan. Sabi ko, pag hindi ako umalis dito, magiging ganyan din ako. So, mahal ko pa yung buhay ko, yung family ko. Kaya yun talaga nagano sa akin. Sabi ko, kailangan may gawin akong iba. May idagdag ako para makawala ako dun sa ganung cycle. Kasi, yun nga daw parang kung gusto mo malaman kung anong future mo, tingnan mo na kung sino yung mga kasama mo sa work, yung mga senior mo. So, kung gusto mo yung buhay nila, sige, mag-stay ka dyan. Pero kung ayaw mo, kailangan may gawin ka. So, yun nangyari sa akin. Sabi ko, hindi, kung gusto ko makali sa ganito, kailangan magkaroon ako ng ng avenue or yun nga, fallback side hustle. And yun, fast forward, na-afford ko mag-resign. Yan. Sobrang talaga, dahil sabi ng mga office mates ko, saan ka pupunta? Mag-fiscal ka ba? Mag-judge ka ba? Hindi dun sa side hustle ko dati, full time ko na siya. Yan. So, sobrang nakita ko talaga yung envy sa mga mukha nila nung last ko ng Bandy Crack. Sabi, buti ka pa, attorney niya. Sana kami din makaalis na dito. Parang ganun ba yung dati? Parang kasi may mga loans pa kami, ganyan, hindi pa kami, paano yun na yun, bread and butter kasi is mainly dun sa work namin. Pero maganda kung may side hustle ka kasi hindi lang siya yung pag-augment ng ating income, pwede mo rin siyang maging security in the future. Kasi hindi naman talaga secured ngayon. Pwedeng ma-lay off, diba, wala tayong assurance kung anong mangyayari sa economy. Pero at least, kung meron kang fallback, may side hustle ka, may option ka, meron kang safety nets. Hindi ka parang kawawa, diba, pag biglang kung anong mangyari. May iba ka pang pinagkakaabalahan, tas may iba ka pang source of income. Have a growth mindset. Yan. So, talaga yan? Kung alam nyo, kung kilala nyo ako before, hindi nyo akalain na magkakaganito ako. Kasi sobrang mahiyain ako, ganyan. Tapos walang background sa business. Talagang employee's mindset ako. Yun ang upbringing ko Sabi ko nga dati, ang career trajectory ko, yung sa judiciary. Pero, lahat ng bagay natututunan. Yan. So, yun dapat, akalaan ko bang maging ganito ako? Hindi ko kaya dating magsalita sa harap ng maraming tao. Yan, sobrang mahiyain. Kung di ba ako kakausapin, hindi kita kakausapin. Mga ganyang eksenahan. So, ganun ako. Pero, nagbabago. Kailangan talaga, kailangan open tayo na matuto ng bagong skills. Kasi, yun ang kailangan Hindi pwedeng, ganito na ako, ito lang alam ko. Hindi pwedeng ganun. So, yun nga sabi nga ni Doc Mitch, kahit bago ka sa industry o hindi mo pa alam, pagturo ka sa mga mentor, sa mga coaches, di ba? Sa may results na sa business. Yan. So, yun ang pangalawa, have a growth mindset. So, sabi nga, lagi natin sinasabi, you don't have to be great to start. You just have to start to be great. Yun. And then number 3 is trust the Lord and trust yourself na kaya nyo or kaya natin.